Dok, alam mo nanay ko, kung magluto ng adobo, grabe maglagay ng asin. Ang alat ng lahat ng luto niya. Ay, kaya hindi ko kinakain yung luto niya. Eh, si nanay naman nagtatampo. Ay, alam mo, Dok, pinaghirapan ko lutuin yan eh. Ako na malengke, pagkatapos hindi kinain ng anak ko. Ay, teka, balikan natin. Bakit kaya maalat ang panlasa ni Lola? Kasi ganito, habang nagkakaedad, yung apat na panlasa natin, yung apat na yan ay yung matamis, maasim, mapakla, at maalat. Doon sa apat na yon, pag tumatanda ka, nawawala na yung panlasa mo sa maalat at matamis. Nagkataon itong maalat at matamis, mahalaga yan dahil ito, pag maalat, pwede magka-alta presyon, pwede ka magkaroon ng mga pamamanas. Bawal din sa kidney. Pero, pag matamis naman, bawal naman sa diabetic. So, yun ang sinasabi natin, na huwag nyo silang husgahan. Intindihin nyo na kung sila ang nagluluto, tinitikman nila sa kanilang panlasa matabang, mapakla. Kaya dadagdag ako ng asukal o kaya dadagyan ko ng asin. So siguro, mas maganda niyan, intindihin natin sila. Ang gawin nyo para hindi naman tayo makasakit. Sabihin mo, nanay, lola, pirmis ka lang yan. Ako magluluto para sa'yo. Yan. So, yan ang mga dapat nyo intindihin. Yung panunuyo ng lalamunan, common din yan sa mga nagkakaedad na palagi natutuyo ang lalamunan nila. So, they have to drink more water. So, ang problema naman sa nagkakaedad, ito mahalaga rin pag-usapan, no? Ang nagkakaedad, mas bihira silang uhawin. Bakit? Yung kanilang thirst, yung mechanism na mauhaw sila, ay humihina rin dahil ang nerve humihina, ang daloy ng dugo humihina. So, yung kanilang mechanism na uhawin, mas madalang. Kaya mapapansin nyo, senior bira uminom. Hindi ba? So, unless na sinabi ng doktor, maaaring sumusunod, yan, saka lang sila umiinom. Kinakatuwiran nila, hindi naman ako nauuhaw, bakit ako inom? Maling nakagistan din ng mga Pilipino na kumakain sila, saka lang sila umiinom. Maraming ganyan, umiinom lang ng tubig pagkakain. Pag hindi kumain, hindi inom ng tubig. Bihirang-bihira, no? Sa panahon ngayon na medyo mainit ang panahon, grabe, marami hong na heat stroke, marami na kakaroon ng heat exhaustion, yung talagang latang-lata, hinang-hina ang katawan. Sa ngayon po, halos lahat ng hospital may mga na-admit sa emergency room at pagkatapos nakukonfine dahil po sa heat stroke o kaya sa sobrang dehydration. Okay? So makinig po kayo. Ano pa nangyari sa mga may edad pagdating sa bibig? Isa pa, yung ngipin. Nagiging bungal o kaya bungi. Bakit? Kasi yung gumso natin o gilagid natin ay lumiliit. Yung pagliit nito, na-expose na ngayon yung ating ngipin. So, yung mga area na yan, napapasukan niya ng mga debris o mga dumi ng ating kinain o bakterya, at yung enamel ng ating ngipin ay unti-unting humihina, kaya madaling mabulok. Unfortunately, bunot ang ending. Kaya maraming senior citizen na walang ngipin. Napapansin nyo naman yan. Kadalasan, ang nawawalang ngipin, nauuna yung ibaba. Nauunang ibaba, mas manipis ang gilagid natin sa ibaba. Okay? So, ano pa? Ilong. Well, alam natin yan, lahat yan. Na ang pang-amoy, nagbabago din. Related din yan sa edad. So, maaring yung panlasa mo, yung appetite mo, nagbabago. So, nagtataka tayo, bakit si nanay ayaw kumain? Ba't ang konti lang kinakain mo, nanay? Tatay, kain ka. Paano kakain? Wala nga panlasa. Wala pang pangamoy. Subukan nyo nga, wala kang panlasa, wala kang pangamoy, wala ka rin ganang kumain. Tayo, maamoy lang natin, di ba? Ginaganahan ka ng kumain eh. Naglalaway ka na, maamoy mo lang yung mga masasarap na pagkain eh. So, yan na nawawala sa nagkakaedad. So, nawala na yung pangamoy, humina panlasa, humina ang kain. So, ano nangyari? Ending, malnourished. So, kung malnourished na, madaling kapitan ng sakit. Di ba? Sa balat, ano bang alamin natin sa balat? Siyempre, kulubot, kuluntoy, tuyot. Uy, biro lang ha, baka may mga sensitive dyan ha. So, ayaw man natin o gusto habang nagkakaedad, lalo na kung kulang tayo sa tubig, tapos nung bata tayo, palagi tayo nakabilad sa araw, expect nyo po, dry ang skin nyo pagtanda, lalo na pag babae, lalo na pag menopause na. O kaya ikaw ay nagtatrabaho sa bukid, magsasaka, yan yung na-expose sa araw. Kaya karamihan ng mga yan, mapapansin nyo, huwag kayong magagalit, mas matanda kayong tingnan kaysa sa iba. Di ba? Kasi na-expose kayo sa araw. So, yung exposure nyo ng araw, may kasabihan nga, kung hindi ka masyado naarawan ng bata, mas cute ka ngayon, mas buka kang bata.
Pero syempre, kailangan naman natin yung morning sunshine. Hindi po yung alas 10 ng umaga na sikat ng araw. Mainit yan. Hanggang alas 4, wag ho yan. Okay? So ano pa? Ako'y tumitingin sa notes kasi gusto ko ma-explain ko lahat na wala akong ma-miss. So habang nagkakaedad, yung balat natin, kinakapos ng nerve, kaya minsan sensation yung mahina. Walang pakiramdam. Kaya minsan humawa ka sa mainit, mainit na pala, kala mo, hindi naman mainit So, itong mga ito, humina ng sensation, nabawasan ng sweat glands, kaya marami rin senior na hindi masyado pinapawisan. Ayan, madalas kong marinig po yan. Doc, ako ho, nag-exercise, naglalakad, bira ko pawisan. Isang paliwanag, umuunti, kumukonti ang sweat glands nyo, kaya hindi kayo madaling pawisan. Yan. So, naipaliwanag na. Minsan naman yung exercise nyo kulang pa para mapawisan kayo ng todo. Ano pa? Habang nagkakaedad, yung balat natin, nababawasan yung melanocyte. Yung melanocyte, ito po may kinalaman para sa protection natin sa cancer sa balat. So, habang nagkakaedad, na-expose ka pa sa tinding sikat ng araw, malaking tsansa na magkaroon ka ng cancer of the skin. Basal cell carcinoma ang tawag po dyan. So, kita nyo, habang nagkakaedad, nawalan ka na ng proteksyon, natutuyo balat mo, madali kang masugatan, madampian lang o magkonting gasgas, sugat agad. Ang tagal pag gumaling ng balat nyo. So, these are all sign of aging. Pero kung papansinin nyo, Doc, ang dami mo na sinabi mga sakit Hindi sakit yan sign of aging. So, minsan, binibigyan mo lang ng tamang supplement, sustansya. Pakainin mo ng tama, pakainin mo ng prutas, ng gulay, at bibigyan mo ng mga sunblock, lahat yan ay proteksyon. So, ganun lang ang ginagawa dahil inaayos mo yung tao, hindi mo inaayos yung sakit. Unless ito'y katarata, kailangan operahan, palitan ng lente, at ano-ano pa. Haba ng paliwanag natin, no? Konti pa lang yung mga binanggit ko sa inyo, sa totoo lang, konti pa lang. Nandito pa lang tayo sa mata, ilong, bibig, tenga, balat. Paano pa pag-usapan yung buto? Nako, malambot na ang buto. Sabi ni Lolo, Doktor, malambot na aking buto. Pag medyo Bisaya, buto, ay nako. So, lumalambot na yung buto. Nagkakaroon ng tinatawag na osteoporosis. Ang masama niyan, kakambal ni osteoporosis, pag rupok ng buto, andyan pa yung osteoarthritis, napupudpud yung cartilage. Kaya, masakit ang mga joints, masakit ang mga daliri, masakit itong siko, pati yung batok. Kasi buto din na pinagduktong yan. Siguro sa susunod na panahon, pag-uusapan natin yung buong tungkol sa arthritis. So, pag-usapan mo natin yung buto. So, nandyan na madali kang magka-fracture. Ang madalas ma-fracture ito. Karamihan ng senior, nadulas, tinukod ito, fracture. Sumunod na ma-fracture ito. Yung tinatawag na femur, yun yung malaking buto sa hita. Sumunod na ma-fracture dyan, daliri, yung wrist, ito, yung wrist. Ano ba yung wrist sa Tagalog? Lalagyan nyo ng relo, yung ganon. So, pulsuhan, yan. Ano pa? Yung spinal column, yung buto sa likod, yan, madali din ma-fracture yan. All of this is because of deficiency ng calcium. So, habang nagkakaedad, tapos bumababa yung estrogen, kaya humihina rin yung buto. Sa lalaki, yung testosterone, bumababa din. Then muscle. Anong mga muscle? Problema sa muscle. Lumiliit ang muscle, nagkakaroon ng sarcopenia. So, ito yung pagliit ng muscle natin. Yung muscle cell, kumukonti. Tapos, lalo na kung di ka nag-exercise nung bata ka. Pero, maski na may edad ka, may tamang exercise para lumakas ang inyong muscle at ang inyong mga lakas ng katawan. Kailangan may tamang exercise na ituturo po sa inyo. Ano pa? Mga may edad, mapapansin nyo rin, pag kayo natrangkaso, ilang araw na bedridden, o naka-bed rest ka, mapansin nyo, tagal nyo makarecover. Mga 2 linggo yan bago makarecover. Brain, humihina memorya. Common na common yan. Humihina memorya. Nervous system, humihina mga nerve. Hormones, nagluloko mga hormones. Kaya nagkakaroon ng hypothyroidism. O kaya, ibig sabihin ng hypothyroidism, yung thyroid hormone bumababa. Pag bumababa yan, ayan na, umpisa na tumataba. Kaya, ang nagkakaedad, lumilit ang muscle, dumadami ang taba. Unfortunately, pag sobra-sobrang dami ng taba, health hazard yan. Pwede magkaroon ng problema sa puso at kung ano-ano pa. So, napakarami po ng discussion na to. Pati kidney, humihina. So, pag kumakain pa kayo ng maalat, mahina ka uminom ng tubig, nagkakaproblema. Pero hindi lahat ng tumatanda, humihina kidney at nakakaramdam. Lahat yan, humihina pero walang naramdaman. Dahil normal sa atin, habang nagkakaedad,
normal pa rin ang function natin. By the time may naramdaman na tayo, minsan, nasasabi na kagad na, kasi mahina na. Kaya karamihan ng mga senior citizen, pag nagkaroon ng problema na confine sa ospital, dahil sa kahinaan ng katawan, malnourished, mabagsak ang immune system, kadalasan ang problema, pneumonia. Nagkaroon ng pneumonia. Kaya common cause of death ng mga senior citizen, pneumonia. Yun ang nakalagay palagi. So, ang haba na itong discussion na to, binigyan ko lang kayo ng konting kaalaman. Pagdating sa puso, humihina rin ang ugat, kumikipot ang ugat. Ang puso, nahirapang bumomba, kumakipot ang ugat, which is part of aging. So, mag-exercise, bubuka ang ugat, uminom ng maraming tubig, parang dugo nyo mas malabnaw. At kailangan kumain ng tama. Iwasan yung mga pagkain na maalat, mamantika. Paulit-ulit na yung sinasabi ng lahat ng doktor, pero paulit-ulit nyo naman na sinasaway. 'Di ba? Totoo naman sinasaway nyo Hindi naman talaga kayo naniniwala yata sa mga paliwanag ng doktor. Ngayon, pinapaliwanag ko, sana lang, ngayon po na pinaliwanag ko, itong mga ito, sumunod kayo. Konting exercise, uminom na maraming tubig, kumain ng tama, huwag masyadong mainit ang ulo. Relax, chill lang. Dapat masaya tayo. Kaya nga ako gusto ko palagi masaya, di ba? Lap lang. Oh, di ba? Yan, chipmunks na matanda yan.